Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Youth Week of Prayer po. Kumusta po kayo mga kapatid? Mabuti po. Ayan. Tayo po ay mag-awitan. Atin pong awitin ng The Lord in Zion Reigneth. Hymn number 7. SD hymn number 7. The Lord in Zion reigneth. Ready, sing. The Lord in Zion reigneth. Let all the world rejoice and come before his throne of grace with tuneful heart and voice. The Lord in Zion reigneth, and there his praise shall ring. To him shall princes bend the knee, and kings their glory bring. The Lord in Zion reigneth, and who so great as he? The depths of earth are in his hands, he rules the mighty sea. Oh, crown his name with honor, and let his standard wave till distant beyond the deep shall own his part to save. The Lord in Zion reigneth, these ours to him belong. Oh, enter now his temple gates, and fill his courts with song. Beneath his royal banner, let every creature fall. Exalt the King of heaven and earth, and crown him Lord of all. Para po sa ating pagpapatuloy, tayo po tumayong lahat at awitin ng My Maker and My King, SD hymn number 15. My Maker and my King, ready, sing. My Maker and my King, to thee my all I owe. Thy sovereign bounty is the spring whence all my blessings flow. Thy sovereign bounty is the spring whence all my blessings flow. The creature of thy hand, on thee alone I live. My God, thy benefits demand more praise than I can give. My God, thy benefits demand more praise than I can give. Lord, what can I impart when all is thine before? Thy love demands a thankful heart, the gift alas how poor. Thy love demands a thankful heart, the gift alas how poor. Oh, let thy grace inspire my soul with strength divine. Let every word and each desire and all my days be thine. Let every word and each desire and all my days be thine.
Tayo po ay lumuhod sa ating panalangin. Amang banal na kastasan sa mga langit, sa gabing ito kami muli ah, lumalapit sa iyo sa mga oras na ito habang kami na patuloy na ginaganap ang week of prayer. Amang banal, aming tinatagubilin sa iyo ang aming mga buhay sa mga oras na ito. Ganon din naman ang aming tagapagsalita na sa katawan ni Sister Kiss Kamay, amang yung banal na spirito, ang siyang manguna sa kanyang sasabihin upang patuloy na mabliss kami sa iyong mga banal na salita na aming pag-aaralan sa gabing ito. Salamat Ama sa iyong katugunan sa aming mga panalangin. Ito ay aming lubos na pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ayan, so paturn po sa ating mga FB Live viewers for our week of prayer. Magandang gabi din po sa inyong lahat. So, mainit po namin kayong binabati sa ating second night. Second night na po na ating Youth Week of Prayer entitled Communion in Action. So ito po ang title ng ating Youth Week of Prayer. And for tonight, we are thankful, no? Na kayo po ay willing na pumunta dito, makidalo at makisabay po sa ating Youth Week of Prayer, lalo na po sa message ng ating mga speakers gabi-gabi. At na pinaprektahan din po tayo ng ating Panginoon sa pagpunta dito. Para po sa ating participants sa gabing ito, For our chorister is Janeline Benaventura, and for our opening prayer, si Robert Denzo, and for welcome marks is me and Ate Julian, and in messaging song will be Mervin Ipilip. And our speaker will be Sister Kesh Kamay with the topic of prayer in action. Let us all prepare our hearts and minds to hear the message to the Lord tonight. And God bless us all.
He couldn't bear the sight. It must have looked like rain when 10,000 angels cried. It must have looked like rain when 10,000 angels cried. Mic test. Mic test. Ito na lang. Ito ba yung gamit ni Mervin? Para maganda yung boses ko. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Nais ko pong simulan ng aking message ngayong gabi sa isang tanong. Kayo po ba ay kinabahan na? Nakaramdam na po ba kayo ng kaba? Joke lang po. Napunta na po ba kayo sa isang sitwasyon na wala na po talaga kayong magawa? Yung tipong ginawa nyo na yung best nyo, pero kulang pa rin. Gabi-gabi ka nang nag-overthink. Hirap ka makatulog. Pero wala ka pa din maisip na solusyon. You feel stuck. Kahit anong gawin mo, walang nangyayari. Naka-experience na rin po ako ng ganyan, mga kapatid. Merong moment sa buhay ko na sobrang overwhelmed ako. Mentally, emotionally, kahit spiritually, kasama na, lahat na. I was trying to fix everything on my own. Sabi ko, last na tiwala ko sa sarili ko, okay lang yan, kaya mo yan, Kish. Pero honestly, the more na tinatry ko i-control lahat, the more I felt drained, frustrated, and lost. Until one night, napagod na lang ako. Nakapagod pa lang pasanin lahat. Sabi ko, wala na akong energy, nakakapagod. Wala na rin akong plano. Araw-araw na akong, gabi-gabi na akong puyat, pero wala naman akong maisip na solusyon sa problema ko. Kaya, I prayed. Simple lang naman, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya, ikaw na. Hindi naman biglang nawala yung problema nung moment na nagdasal ako, pero may nagbago. Ako yung nagbago. Nung moment na yon, nakaramdam ako ng peace, ng clarity, at nalaman ko na hindi pala ako nag-iisa. And that's when I realized that prayer is not just about changing situations. It's about reconnecting to God when we feel lost. And tonight, mga kapatid, ayan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Prayer in action. Prayer, mga kapatid, simple lang siya, pero ito ay napaka-powerful. Alam ko po, lalo na kung kayo ay lumaki sa isang Adventist na family. Bata pa lang, tinuturuan na tayong magdasal. Alam na natin yan. Sa bahay pa lang, sinisimulan na tayo turuan paano magdasal. Bago kumain, bago matulog, yung mga basic. At lalo na kapag may problema tayo, tinuturo sa atin yan ng mga magulang natin. O kahit yung mga teachers natin dito sa church. Nais ko pong basahin ang ating main text for tonight. Ito po ay mababasa sa Mark 1 verse 35. Sabi po dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Gusto ko emphasize dito, mga kapatid, Jesus prayed. Ayan. Kung meron man po sa atin
na may karapatan magsabi na, busy ako, ang dami kong ginagawa, wala na akong time magdasal. Parang si Jesus na yun eh. Kasi imagine niyo mga kapatid, araw-araw, ang dami niyang madla na hinaharap, kaliwat kanan na pagpipreach, kaliwat kanan na pagtulong sa mga tao, kaliwat kanan na pagpapagaling ng mga tao. Napaka-busy niyang tao. But still, he chose to pray. Why? Dahil alam po ng Panginoon na public power comes from private prayer. Bago po gumawa ng miracles ang ating Panginoon, nanalangin siya. Bago siya gumawa ng desisyon, nanalangin din ang ating Panginoon. At bago niya harapin ang madla, ang mga tao, ay nanalangin din siya. So mga kapatid, kung ang Panginoon ay kailangan magdasal, kailangan niya ng prayer, paano pa po kaya tayo? Kasi let's be honest mga kapatid, minsan mahirap ang buhay, mabigat ang buhay. Ang dami nating pressure sa mga estudyante natin sa kanilang pag-aaral. Sa ating mga adults, sa trabaho, nakaka-stress. Ang dami nating kinaka-stress sa ating work. Sa family, maaari tayong may problema sa ating pamilya. Meron din tayong overthinking at anxiety na pinagdaraanan pa. And most of the time, mga kapatid, talagang tayong mga tao, no? Tinatry talaga natin i-control lahat, everything on our own. Ang lakas ng tiwala talaga natin sa sarili natin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na God is reminding us tonight na we don't have to carry everything alone. Quick check lang mga kapatid kasi baka inaantok na kayo. Taas po ang kamay kung sino sa inyo ang nanalangin this week. Ba, nagtaas lahat ng kamay except kay Kuya Sam. Sino dito ang nalalangin this week? Nalangin si Kuya, si Brother Sam. Next. Sino dito ang nanalangin dahil may kailangan? Okay. Normal lang naman yan, mga kapatid eh. Talagang nananalangin tayo pag may kailangan tayo. Ito po ang $1 million question. Sino po ang nanalangin kahit okay naman lahat? Aba, ayan. May mga tumaas pa din naman ang kamay. Pero hindi po ba, minsan mas mahirap manalangin kapag okay naman lahat? Kasi most of the time po, iniisip natin ang prayer na parang emergency button. Emergency response, na kapag may problema, talagang dasal talaga agad tayo. Pag may exam, dasal talaga agad. Pag nakaramdam ng pressure sa paligid, dasal din talaga agad. Pero paano po mga kapatid kung ang prayer ay hindi lang naman po for emergencies? Paano po kung ang prayer ay meant for everyday life? Now let's look at the Bible mga kapatid. Meron po ako ditong mga Bible characters na nagpapakita sa atin na ang prayer, hindi lang po siya passive, but it always led to action. Una po, si Nehemiah. Si Nehemiah po ay Jew. Nag-work siya sa isang palasyo na malayo sa Jerusalem. Kaso nga lang, nung nabalitaan niya na ang walls ng Jerusalem ay sira, destroyed. Alam niyo po ba mga kapatid, noong panahon po pala, na kapag ang walls ng syudad mo ay sira, destroyed, nakatakot yun. Talagang seryosong bagay siya. Kasi unprotected kayo eh. Kayong mga tao, unprotected kayo sa kung anumang threat ng galing sa ibang lugar. Wala kayong seguridad.
Kaya talagang seryoso po yung ganong problema na destroyed ang wall nyo. So ano pong ginawa ni Nehemiah? Siya po ay nagdasal. Talagang nanalangin siya sa Panginoon. Pero hindi lang po natapos sa pananalangin. After praying, kahit siya po ay nag-work sa ibang lugar, malayo sa Jerusalem, talagang dali-dali po siyang pumunta sa Jerusalem at pinangunahan ang mga tao doon. At ganun po, doon po sila nag-start na i-rebuild ang walls ng Jerusalem. Madami pong naging struggles habang nire-rebuild nila ang wall ng Jerusalem. May mga internal conflicts sila kasi nga nadi-discourage yung mga tao. Meron ding mga nangungut siya sa kanila. Pero even when people mocked him, nagpatuloy pa din po si Nehemiah. And in just 52 days, natapos po ang pag-rebuild nila ng wall ng Jerusalem. And that is prayer in action, mga kapatid. Nagdasal at gumawa ng action. Next naman po, si Esther. Now, ito pong kwento ni Esther, very intense din. Si Esther po ay queen sa Persia. And dahil po queen siya, may access po siya sa king. Nung panahon po na siya ay queen sa Persia, nagkaroon ng, hindi ko po alam kung plano lang or law, na ang lahat ng Jew ay papatayin. Nalaman po yun ni Esther. Imagine niyo mga kapatid, malalaman mo, nasa mataas kang posisyon, na lahat ng kababayan mo, iwa-wipe out. Di po ba? Kahit po si Esther ay isang queen, hindi po madali na pumunta sa king basta-basta at mag-express ng kanyang plano. Hindi po ganun. Kapag po ikaw ay pumunta sa king ng diretsyo na walang invitation, pwede ka pong patayin. Kailangan po, ang king ang mag-i-invite sa'yo, magbibigay ng permission sa'yo na lumapit ka sa kanya. So ito pong pagtulong na gustong gawin ni Esther ay kailangan na mapunta sa bingit ang kanyang buhay. Pero bago po niya gawin lahat ng nasa isip niya, siya po muna ay nagdasal at inask niya din ang mga Jew, ang kanyang mga kababayan, na magdasal kasama siya. And they fasted and prayed for 3 days, mga kapatid. Pero nung nagdasal naman po sila, hindi din naman po agad-agad natanggal yung problema. Hindi agad-agad nawala yung danger. Pero, mga kapatid, that prayer gave her courage. Nag-gain siya ng courage, ng katapangan, dahil sa panalangin at fasting na ginawa nila. Lumapit po siya sa hari, at ayun mga kapatid, hindi naman po natuloy ang pag-wipe out sa mga Jews nung panahon na yun. Next naman po ay ang kwento ni Daniel. Si Daniel po ay nakatira sa isang foreign land. Life or death situation din to mga kapatid. Kasi si Daniel po ay isang wise man, hindi po ba? Ito po ay nung panahon ni King Nebuchadnezzar. And then, si King Nebuchadnezzar po ay pinatawag lahat ng wise men sa lugar. Gusto niya po na malaman at i-interpret sa kanya ang kanyang napanaginipan. Sabi niya, "Tell me the dream and interpret it." So kahit po si King Nebuchadnezzar, parang nalimutan niya rin po talaga yung dream niya. Pero ang gusto niya sa mga wise men, "Tell me the dream at i-interpret mo sa akin." So imagine niyo mga kapatid, paano mo i-interpret yung isang bagay na hindi mo alam kung ano, di ba? At ang nakakatakot pa doon mga kapatid, sabi ng king sa kanila, kapag wala ni isa sa inyo ang nakapagsabi sa akin ng aking panaginip at nakapag-interpret nito, lahat ng wise men sa lugar po nila ay papapatay.
Kaya po, talagang stressed, na-stress si Daniel nung panahon na yan. Pero ang ginawa po niya, ginather niya ang kanyang mga friends at sila po ay nanalangin na magkakasama. At sa gabi ring iyon, nireveal din po ng Diyos sa kanya ang dream at kung ano po ang ibig sabihin nito. Sa panalangin na to mga kapatid, binigyan ng Diyos si Daniel ng wisdom kahit na hindi alam ni Daniel kung ano ang gagawin niya. And lastly, mga kapatid, si Hezekiah. Si Hezekiah naman po ay isang hari. Isang araw po, meron pong king na nagtitreten sa kanila. Grabe nga po kasi nagpadala pa talaga ng letter itong king na to kay Hezekiah na sinasabi dun sa letter na, huwag kang magtiwala sa Panginoon mo, hindi ka ililigtas yan. Parang ganun po yung message ng letter niya. Pero grabe po, no? Sobrang, nang threat na yon, nung hari na yon. Pero, usually mga kapatid, pag nakaka-receive tayo ng ganong threat, nakaka-panic po, hindi ba? Pero si Hezekiah, he did something different. He went to God first. Sabi niya, Lord, ito na, ikaw na bahala. And God responded, and God fought the battle for him. May napapansin po ba kayo, mga kapatid, na pattern sa mga Bible characters na to? Si Nehemiah, nag-pray siya, and then nag-build. Si Esther, nag-pray siya, and then nag-risk ng buhay niya. Si Daniel, nag-pray siya, and then naka-receive ng wisdom. Si Hezekiah, nag-pray siya, at nag-trust sa Panginoon. Hindi lang sila basta-basta nag-pray, mga kapatid. They prayed and moved with God. They prayed, trusted God, and then act with God. That is prayer in action, mga kapatid. So what about us? And paano po ba natin ito ma-apply sa buhay natin ngayon? Kasi sa ngayon naman po, hindi na natin kailangan mag-build ng walls kagaya ni Hezekiah. Hindi naman na natin kailangan humarap sa hari kagaya ni Esther. Paano po ba natin to ma-apply ngayon sa panahon natin? Una, mga kapatid, pray before decisions. Para sa ating mga kabataan, bago tayo mamili ng course natin, mag-pray muna tayo. Bago mag-say yes, bago mag-say no. Instead na sabihin natin na, bahala na. Pwede po nating sabihin na, Lord, please guide me. Kasi minsan, akala po natin kung ano yung good choice, yun na yung tama para sa atin. Pero hindi pa po pala, mga kapatid. Kaya, we must pray before deciding. Pray when overwhelmed. Minsan, mga kapatid, pagod na talaga tayo sa araw-araw. Imaginein, gigising ng maaga. Mga 5 pa lang, gising na tayo. Magpe-prepare ng baon. Sa mga magulang, maghahanda pa ng baon ng anak, ng almusal. Mag-aasikaso. Pagkatapos po nun, tsaka tayo pupuntang work, tapos traffic pa. Tapos anong oras na? 5 yung out mo, pero nakauwi ka na 8:00. Grabe, sobrang nakaka-drain. Mentally and emotionally, drain po tayo sa buong week. Kaya minsan pag-uwi, ang me time natin sa sarili natin, magsa-scroll sa Facebook, sa Reels, sa TikTok, parang yun na yung naging time natin para sa sarili natin eh. Yun na yung paraan natin para i-distract yung sarili natin sa stress na nararamdaman natin. Pero nakakalimutan po nating kausapin ng ating Panginoon. Pwede po nating sabihin na, Lord, pagod ako ngayon, pagod na ako. Lord, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Lord, kailangan ko ng help. Ayan, mga kapatid.
Kaya sabi po dito, prayer is not escaping reality. Prayer is bringing a reality to God. Minsan mga kapatid, yung honesty natin na gano'n na ma-express sa atin sa ating Panginoon, napakahalaga na po nun. Next mga kapatid ay pray before reacting. Ito po ay mahirap na gawin sa panahon ngayon. Kasi po, tignan niyo po sa Facebook, parang talagang binibigyan tayo ng chance ni Mark Zuckerberg na mag-react na lang agad-agad. Yung like natin, ang dali na gawing love, sad, angry. Tapos, may anonymous option na sa Facebook, hindi po ba? Kaya ang dali-dali para sa mga tao na i-anonymous ko, tapos mag-reply akong kahit ano, kahit bastos, kahit nakakasakit. I-reply ko dito kasi yun yung nararamdaman ko eh. Hindi naman niya ako may kilala kasi naka-anonymous. Hindi po ba? Napakahirap nitong controlling our reactions sa panahon ngayon. Pero, sabi nga po, before replying, before getting angry, let's try to pause. Minsan po, hindi natin alam na 5 seconds lang yung kailangan natin para bago mag-react. Try nyo nga ako bilangan mga kapatid. Magpipray ako ng saglit sa Panginoon bago ako mag-react. Bilangan nyo po ako. 1, gaganon pa. 1, 2, 3. Ready, go. Lord, please help me respond the right way. Ilang seconds yun mga kapatid? 4.6 seconds. Di ba mga kapatid, in just a matter of seconds, kaya nating magdasal sa Panginoon para i-guide tayo kung ano po yung tamang response na ating gagawin. In those 5 seconds, pwede niyang mabago lahat mga kapatid dahil na-control natin kung ano yung reaction natin. And lastly po, pray before serving. Ito po ay napaka-importante po sa atin dito sa church. Kasi apakadami po nating pwedeng ginagawa, apaka-busy. Lalo na po dito sa church natin, sobrang dami nating activities, sobrang busy natin sa gawain. Praise God. Pero pwede nga po na napaka-busy natin sa Panginoon, pero disconnected naman po tayo sa Kanya. And that is dangerous mga kapatid. Kasi sabi po dito, without prayer, our ministry becomes performance. But with prayer, our ministry becomes purpose. Ayan po mga kapatid. So tonight mga kapatid, simple lang naman po ang mensahe ko. Prayer is not the last thing we do. Prayer should be the first thing we do. Kung ang Panginoon po natin ay nabuhay ng buhay na isang mapanalangin, talagang bago gumawa ng actions ang ating Panginoon, na nanalangin talaga siya. Ganon din tayo mga kapatid. We need it too. We need prayer. Pwede po nating sabihin na kaya naman natin mag-survive kung wala ang Panginoon. Kaya naman po talaga, di ba? But with God, our life has direction, peace, and purpose. With God, our lives gain eternal purpose. Kagaya po ni Nehemiah, siya po ay nanalangin bago mag-start mag-build ng walls ng Jerusalem. Si Esther, nag-pray bago niya gawin ang act niya na umarap sa hari. Si Daniel ay nanalangin bago harapin ang danger. At ang Panginoon natin ay nanalangin din constantly. Ganon din po natin kailangan ang panalangin sa ating mga buhay, mga kapatid. With God, we may succeed temporarily. Without God, we may succeed temporarily. But with God, our lives gain eternal purpose.
Kaya tonight mga kapatid, meron lang po akong challenge para sa ating lahat. Let us make prayer a daily habit. Bago po natin buksan ang ating phone, tayo natin manalangin muna. Bago mag-overthink, manalangin muna. Bago mag-give up, manalangin muna tayo mga kapatid. Kahit napakasimpleng panalangin. Ayan, may mga kabataan tayo dito. Youth, kids, hindi natin kailangan isipin na kailangan kasing galing ko si elder sa manalangin. Kailangan magsabi ako ng napakagagandang words para manalangin. Hindi po. Kahit po ang simpleng, Lord, help me. Lord, hindi ko na kaya. Lord, tulungan mo ako, please. Yun po ay enough na. Because when we pray, laman natin mga kapatid na you are not alone anymore. God begins to move and your life begins to change. Kapag po ang panalangin ay naging kabahagi na po talaga ng ating buhay, God begins to work in ways we never imagined. Yun lamang po mga kapatid para po sa mensahe ko ngayong gabi. Salamat po, Sister Kesh, sa magandang mensahe about sa prayer. Akin pong i-divide, no? Divide po sa dalawang groups. Sa kabila, dito si Sister Mary Ann, dito ka. Sa ano? Ikaw na mag-facilitate dyan. Oh, dito. Tapos kami dito. Banda. Ito po yung question. Ay, may katanungan ba? Dalawang grupo lang, no? Dito na lang kami sa ano. Ito po yung mga katanungan po para sa ating pong reflection, Thanksgiving at saka pananalangin. When we work, we work. When we pray, God's work. Do you think this is true or false? Mga kapatid? Totoo ba o ano? God's work. God works. Mali. So may time ba yan? May time ba yan? May time? Tayo. Paano ba yun? 15 minutes? Okay. Ikaw na mag-lead dyan. Doon na lang ako.
Bilang tugon po sa mensaheng ating narinig ngayong gabi, tayo po ay tumayong lahat at awitin ng "'Tis the Blessed Hour of Prayer." "'Tis the blessed hour of prayer, when our hearts slowly bend, and we gather to Jesus, our Savior and friend. If we come to Him in faith, His protection to share, what a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! 'Tis the blessed hour of prayer, when the Savior draws near, with a tender compassion His children to hear. When He tells us we may cast at His feet every care, what a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! 'Tis the blessed hour of prayer, when the tempted and tried to the Savior who loves them, their sorrows confide. With a sympathizing heart, He removes every care. What a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! Blessed hour of prayer, what a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! At the blessed hour of prayer, trusting Him we believe that the blessings we're needing will surely receive. In the fullness of this trust, we shall lose every care. What a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! Blessed hour of prayer, blessed hour of prayer, what a balm for the weary! Oh, how sweet to be there! Let us bow our heads. Lord, thank you for reminding us tonight that we don't have to do life alone. You see our struggles, our fears, and the things we hide inside. Teach us to pray, not just when life is hard, but every day. Help us depend on you, trust you, and walk with you. And remind us that when we pray, you are always listening and you are always working. In Jesus' name we pray, amen.